Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa kagustuhan ni Franz Castro laban dito kay dating Pangulong Duterte ho, mga ka-action. Mukhang sunod-sunod na itong problema ni Duterte. Kasi ito po, ito po si Representative Castro ay naghain nga ho ng petisyon na gusto niyang ipa-review ang nasabing pag-dismiss ng prosecutor ng Quezon City ng kanyang isinampa o inireklamong grade trip laban dito kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Representative Castro, hindi daw pinag-aralan ng piskal ang nasabing pag-dismiss. Para sa abogado ni Franz Castro, hindi patas at naging bias at unfair ang nasabing pag-dismiss. So ito mga ka-action, no? Panoorin na po natin ang nasabing pahayag ni Franz Castro. Mukhang hindi patas ang pagkakatingin ng investigative prosecutor sa pagkakatingin niya sa mga facts dito sa ating sa complaint affidavit ni Congresswoman Franz. Biased o hindi patas, ito ang tingin ng kampo ni Active Chairs Party List Representative Franz Castro sa piskal na nagpawalang bisa sa reklamong grave threats ng mambabatas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado ni Representative Castro, hindi tinignan o pinag-aralan ng piskal ang facts o ebidensya na kanilang ipresenta. Sa halip, mas pinapaboran pa umano ng Quezon City prosecutor ang nirereklamo. Bakit hindi patas? One of them is that binigyan ng potential depensa ng investigative prosecutor ang nahahabla. Iyon ang nagpapatunay na hindi patas ang tingin niya. Kaya naman, kanina ay naghain ng mambabatas ng petition for review sa Department of Justice o DOJ. Nais nilang repasuhin ng DOJ ang kanilang reklamo, baliwalain ang naunang desisyon ng piskal at sampahan ng kaso ang dating presidente. Ang pag-asa ng mambabatas ay mapagbibigyan ang kanyang hiling. Nakita ko talaga na napaka-unfair noong naging desisyon. No, hindi man lang binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. Sa desisyon ng piskalya, sinabi nitong hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang pagbabanta sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Ginawa rin umano ng dating presidente ang umano'y mga pagbabanta bunsod ng emosyon sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lang na madismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Nagugat ang mga reklamo ni Castro sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa programa nito sa SMNI nagikan sa Masa para sa Masa na sinuspindi na ng MTRCB. Para naman talaga sa atin mga ka-action, hindi po talaga hindi man lang talaga nagkaroon ng pre-trial investigation, 'di ba? Agad-agad binasura ng piskal. Halatado naman talaga eh. 'Di ba? At saka nakakalungkot lang isipin na ganun lang ang dahilan ng prosecutor para i-dismiss. Nang dahil lang daw, natural lang daw na maging ganun ang reaksyon ni dating Pangulong Duterte dahil nga ho sa emosyon. So ang tanong ho natin dito, kapag ganun pala ang tao, tapos magbanta ka, tapos ganun ang sistema, i-honor kaya din ng piskal? Di ba? Kasi inonor niya eh, tinanggap niya eh, na dahil sa emotion lang, dahil sa kasagsagan ng problema o issue na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte, kaya nasabi niya lang yon. At nakita niya naman daw na hindi masyadong seryoso. Di ba? Itong nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Kahit na sinabi na, narinig na, ganon at ganon pa rin, didipinsahan pa rin, di ba? Ang inaakusahan. Di ba?
Oh, dahil lang daw sa emotion, sapat na ba 'yon? Para maniwala ho tayo na ganun lang 'yon. So ibig sabihin, halimbawa, pag may ang anak ko, maraming problema at alam ko yung tao na nagbigay ng problema sa anak ko, tapos ganun-ganunin ko lang. So, sa palagay nyo kaya i-honor ng piskalya? Gayong hindi naman ako ma-influensyang tao. Gayong hindi naman ako milyonaryo na tao. Yan yung tanong natin. Kung sa lahat ba ng tao at magkakaroon ng ganyan is gagana ang nasabing reason. Di ba? So yun lang ho. Kayo na po ang bahala mag-isip-isip mga ka-action, mga kakamping, no? So, hindi na po criminal complaint ha ang isasampa. Kung hindi, kaso na ang isasampa. Di ba? O yun na yung sabi, kaso na ang tawag dyan. Di ba? Kasi marami nagsasabi na na-dismiss daw ang kaso. Hindi naman kasong na-dismiss. Reklamo lang. Reklamo lang kasi nasa prosecutor lang inireklamo. Kasi kung kaso, edi doon sana yan sa korte. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Media, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.